Hello Kalinga! Welcome sa Miss Clar Horror Stories! Ang kwentong aswang natin ngayon ay kwento ni Rina. Isa siyang flight attendant at sanay na sanay daw siyang magbiyahe sa iba't ibang lugar. Pero isang hindi malilimutang biyahe ang nagtulak sa kanya para magpadala ng kwentong to. At yun ay dahil na-aksidente sila sa isang lugar na puno ng panganib at hiwaga. Akala niya yung pagbagsak ng eroplano na yun ay yung pinakamasamang mangyayari. Pero ang hindi niya alam, simula pa lang pala yun ng mga bangungot na mangyayari sa kanila. Kaya naman Kayanggaw, sabay-sabay po nating pakinggan at tunghayan ang kwentong aswang ng Kayanggaw natin na si Rina. Pero bago po yan, shoutout po muna kay... Miss Daryl Poy. Ang sabi niya, Miss Clar, pa-shoutout naman po. Tanong ko lang po kung naging voice actor po ba kayong dalawa sa radyo? Kung yes po, anong radio station po kayo? Sa totoo lang Kayanggaw, wala po talaga kaming background sa mga radio drama na yan. Ano lang kami, simpleng, yun nga, nabanggitin namin sa mga dati namin video, si Clarice, nagtatrabaho sa ospital, tapos ako, dati ako nagtitimpla ng mga alak, ganun. And sabi niya, ano daw, nagagawa daw siya ng Ice scramble. Hanggang ngayon, tindera ng sari-sari store. Ayun, listener po ako sa inyo. Ma'am, shoutout po sa inyo. And meron ako naman yung may tanong sa inyo. Totoo po ba yung mga masarap daw gumawa talaga ng mga scramble yung tomboy? Kasi yun yung nakikita ko sa sa TikTok. Di ba? Gawa ganon. Tapos inaangat yung baldi ng ganon, di ba? Baby! Ako Pero anyways, Kayanggaw, comment down below. Yung ganun mag-alin, ganun pa mag-alin. Pero Kayanggaw, anyways, comment down below kung gusto nyo mapabilang sa shoutout section natin. And please, wag nyo naman kalimutan mag-subscribe and pakilike tong video na to para umabot sa lahat ng Kayanggaw natin. Kaya ano pa hinihintay natin? Enjoy! Bakit ba kasi ang tagal niya eh? Sabi niya darating siya kahapon. Tapos sabi ni Lola, "Oh, Rina Apo, bakit gising ka pa? Matulog ka na. Oh, maghahating gabi na." Lola, antok na rin naman po kasi ako eh. Kaso, hindi lang talaga ako makatulog. Ay, nako. Ay, gusto mo ba tumabi dito kay Lola? Halika dito. Lola, hindi na po. Dito na lang po ako. Kaso, ayun nga po eh. Hindi talaga ako makatulog. Ay, nako. Parang alam ko na kung bakit. Tama na yung kakaisip, hari na. Sabi niyo po kasi darating si Papa kahapon eh. Ganon din yung sabi niya kahapon nung tumawag siya bago siya sumakay ng eroplano. Yun nga yung sabi niya. Kaso ano ba magagawa natin? Baka lang kasi, nagpapahinga muna siya paglapag. Alam mo naman na mahirap magpalipad ng eroplano, hindi ba? Oo nga po, pero sana man lang di ba po tumawag siya? Piloto ang papa ko. Ang mama ko naman ay nagtatrabaho rin sa isang aviation company. Yun nga lang, maaga kaming inulila ng mama ko dahil pumanaw siya sa sakit na cancer. Kaya bukod sa lola ko, papa ko na lang talaga ang inaasahan ko. Yun nga lang dahil sa pagiging piloto ni papa, madalang ko siyang makasama. Wala naman talaga akong tampunan kay papa sa totoo lang. Talaga lang sigurong nananabik lang akong makasama siya. Ito na nga ho, si Captain Ronald Barantan. Ako po yung nanay niya. Ganun ho ba? Teka ho, naiintindihan ko po. Pupunta na ho ako agad. Lola, si Papa na po ba yan? Teka muna po ha. Hindi maintindihan ni Lola eh. Ay, pasensya na po, Lola. Naiintindihan ko po. Hihintayin ko na lang po yung sasakyan. Pagdating po dyan, nakagayak na ho kami. Maraming salamat ho sa impormasyon at maraming salamat ho. Ay, nako po naman. Oh, bakit niyo po binaba agad la?
Kakausapin ko pa po si Papa eh. Ano po bang sabi nila? Lola? Lola? Sige na po. Magbihis ka na ha. Tapos ihanda mo yung mga gamit mo. Pang 3 araw. Sige na. Po, bakit po, Lola? Pupunta po tayo kay Papa, no? Pinapapunta po tayo sa hotel niya. May susundo po ba sa atin, La? Ay, oo, Apo. Pupuntahan natin ang Papa mo, ha? Kaya sige na. Ihanda mo na yung mga gamit mo. Sige na, Apo. Umaapaw talaga ang excitement ko noon. Buong-buo sa isip ko na makikita ko ulit si Papa matapos ang 2 buwan. Lalo pa nga akong na-excite dahil ipinasundo pa niya kami. Iniisip ko na ipapasyal niya ulit kami ni Lola. Lalo't mahaba na naman ang bakasyon niya. Pero ang lahat ng pananabik, ang tuwa at sigla ay bigla na lang gumuho. Parang gusto kong matunaw ang mundo ko nang tumungo kami ni Lola sa opisina ni Papa. Ano? Bakit hindi niyo nahanap yung eroplano? Tsaka paano nawawala siya? Paano mangyayari yun? Eroplano yun, di ba? Paano mawawala yung eroplano ni Papa? Siya yung piloto. Magaling si Papa at makakarating yung sigurado ko. Bakit hindi niyo mahanap? Bakit buong eroplano wala kayong makita? Rina, Apo, teka lang. Isa-isa lang naman ang tanong. At huwag ka munang ganyan. Huwag ka munang umiyak ng ganyan. Apo, tama na pakiusap. Pero Papa ko po yun, Lola. Hanapin niyo si Papa. Magaling na piloto yung Papa ko. Magaling siya at hindi bumagsak yung eroplano. Hindi yung babagsak. Apo, tama na ha. Tama ka, magaling na piloto ang Papa mo. Uuwi siya sa atin. Uuwi siya. Babalik siya, Apo, tama na. Nawala ang eroplano at kasama dun si Papa. Hindi nila sinabing bumagsak dahil ang sabi nila ay nawawala daw. Naging balita rin sa TV noong 1999 ang pagkawala ng eroplanong pinipiloto ng Papa ko. Ilang araw, ilang linggo at buwan pa ang lumipas. Ang search and rescue operations naging search and retrieval na. Ibig sabihin, ang inaasahan nilang mahanap ay mga labi. Pero kahit bangkay o kahit nga mismong eroplano ng Papa ko, wala talaga silang nakita. Rina, Apo, matulog ka na. Matulog na tayo't mag-aalas 11 na, oh. Sige po, La. Nagdodrawing lang po ako, tatapusin ko lang po to. La, saan po kayo napunta si Papa? Ay, Rina, Apo, kasi, alam ko na po, La. Siguro, wala na po si Papa. Patay na po si Papa. Yan po yung sasabihin niyo, di ba? Ay, nako, Apo. Tatagan mo yung loob mo, ha? Tandaan mong may Diyos tayo. May Diyos tayong siya lang ang nakakaalam ng dahilan ng lahat ng nangyayari sa atin. Lalo na yung mga bagay na hindi natin maipaliwanag. Yung mga masama, yung mga sobrang sakit. Kaya Rina, Apo, magdasal ka, ha? Ipagdasal mo ang Papa mo. Ipagdasal mo rin na bigyan ka niya ng lakas para mas maintindihan mo. Para mas maintindihan mo kahit paano yung mga nangyari. Humingi ka ng lakas sa kanya, Apo, ha? Lola, ang ipagdarasal ko po sa kanya. Bigyan niya ako ng lakas at ng tapang. Nagaya ng kay Papa at saka sa mama ko. Kasi balang araw, tulad nila magtatrabaho po ako sa eroplano. Magpapalipad din ako nun. At doon sa pagitan ng mga ulap, baka masilip ko po sila. Baka doon ko makita yung sagot kung nasa si Papa at kung ano talaga yung nangyari sa kanya. Tsaka Lola, huwag po kayong mag-alala sa akin. Magpapakatatag po ako. Magdadasal po ako at aalagaan ko po kayo ni Miko. Lumipas ang mga taon at hindi ako nakalimot kay Papa. Hindi na rin talaga siya nakauwi. Kahit yung nawalang eroplano, hindi na rin nakita pa. Kaya itinigil na ang lahat ng paghahanap. Ako naman, nagpatuloy sa tulong ng gabay at pangangalaga ni Lola. At dala ang alaala ni na Mama at Papa ay nagtapos ako ng pag-aaral at nakatungtong sa kung ano ang naabot nila. At lahat ng ito, iniaalay ko kay Lola, pati na rin sa kapatid ko. Oh,
Kamusta, Rina Maratnan? Ready ka na ba? First flight mo to, di ba? Captain, oo nga po eh. Medyo kinakabahan lang po ako. Normal lang yan. Basta kompleto yung training mo sa pagiging flight attendant. Wala ka dapat ikakaba dito. Kayang-kaya mo to. So ano, okay na ba yung lahat? Okay na po, Captain. Ready na po. Naging flight attendant ako imbis na piloto dahil pinagbigyan ko na lang din si Lola. Unang lipad ko, nangangatog talaga yung loob ko. Kahit nga sa pagdedemo ng pagkakabit ng seatbelt, nagkakamali-mali pa ako dahil sa kaba. Pero tinatagan ko lang ang loob ko hanggang sa nagdasal ako. At kahit medyo palyado at mali-mali pa ako, naging matagumpay at maayos pa rin ang unang lipad ko sa kabuuan. At mula doon, gumulong na ang karera ko bilang isang flight attendant. Nasaan na naman ba yung uran ko? Tapos yung kumot ko napunta na naman sa kama ni... Miko! Miko, matulog ka na! Ano pa bang ginagawa mo dyan rinig na rinig ko yung kalabog mo. Wala po, Lola. Inaayos ko lang po itong higaan ko kaso nawawala po yung paborito kong unan eh. Yung bigay po ni Ate Rina, yung meron pong design na aeroplano. Saan niyo po nilagay yun? Abay, nahariyan lang yon. Teka nga, pupuntahan kita dyan. Ay, nako, ito talagang batang ito. Ano ba yung hinahanap mo, Miko? Alin ba? Oh, ayan o. Nasa gilid lang naman ang tukador mo eh. Nailipat lang ng pwesto. Hindi ka kasi marunong maghanap ng maayos. Imbis na maghanap ka, bunga nga yung inuuna mo. Kasi po, Lola, dito ko lang naman nilagay yun sa ulunan ko tapos bigla po nawala sa pwesto ko. Ay, nako, Apo. Kaya nga maghahanap ka muna. Paano ka magiging flight stewardess niyan gaya ng Ate Rina mo? Oh, ano pong flight stewardess? Ayoko po nun, lalaki po ako eh. Gusto ko po maging piloto ko. Ako yung magpapalipad ng aeroplano. Tapos pakakasalan ko yung magiging flight stewardess ko. Aray ko! Lola, ba't yun naman po ako sinapak? Saan ba napupunta yung utak mo? Batang-bata ka pa. Ay, nako, Miko. Sige na, matulog ka na muna, ha? Mamaya na po ako matutulog, Lola. Iniintay ko pa po si ate. Baka bukas na dumating yung ate mo. Huwag mo nang hintayin at mapupuyat ka doon, sige ka. Ayos lang po yun, Lola. Sabado naman eh. At saka minsan lang naman po to. Gusto ko lang po hintayin si... Papel? Aeroplano? Si ate! O ano, Miko, bakit gising ka pa? Alam mo bang bawal magpuyat yung mga future piloto? Ate! Ate! Papasok ka dito, ate! Ay, salamat naman at nakauwi ka ng ligtas. Halika na rito, Rina. Nagluto ako ng sinigang sa miso, yung paborito mo. Ayos po yan la. Sakto, pantagal po ng pagod bago ako matulog. Wow, ayos! Pabalaki ulit ng hita bago sumakay na aeroplano. Aray! Grabe ka naman, ate! Ang daldal mo kasi. Si Miko ang naging anak ni Papa sa naging karelasyon nila ilang taon matapos pumanaw si Mama. Naghiwalay din sila ni Papa at sa amin iniwan si Miko ng nanay niya. Kaya kami na talaga ni Lola ang nangalaga sa kanya. Ganun na nga ang itinakbo ng buhay ko. Madalang na ako sa bahay. Kung hindi nasa eroplano ay nasa opisina. O kaya naman nagtitraining. Ilang linggo, minsan higit isang buwan lang akong natitigil sa bahay. Tapos sasakay na naman ulit ako ng eroplano. Ay, nasa na ba yun? Ay, Miko, pakiibot nga yung red na sling bag ko dyan. Tapos yung red na pouch. Tapos yung... Lahat ng red dito sa bahay, iabot ko ha. Puro ka red kasi. Ganun talaga eh. Red kasi yung paborito kulay ni Papa. Rina po. Iloilo baka mo yung unang destinasyon nyo ngayon? Opo la. Tapos balik po kami ng Maynila. Tapos Palawan na lang po yata katapos nun. Ay, Iloilo. Ganun ba? Lola, wag po kayong mag-alala. Hindi po yan. Alam ko po kung bakit iba yung tono nyo eh. Nag-aalala kayo kasi magagawi sa Iloilo yung flight namin. Kasi doon din banda sa may isla ng Iloilo huling natuntun yung eroplano ni Papa noon. At ngayon, first time ko to na may biyahe kami pa Iloilo. Malay nyo naman la, di ba? Makita ko bigla sa ulap si Papa.
Tapos tatanungin ko kung ano talagang... Aari ko naman la. Ayun, nakatusan ko tuloy ni Lola. Hindi puro ako lang. Ano ka ba naman, Rina? Hindi mo naman maiiwasan sa akin yung mag-alala. Ay, sus, Miko, talagang bata ka. Miko, bumili ka nga muna nito mga nasa listahan. Doon sa malaking tindahan ni Toto, ha? Lahat ito. Nagdodrawing pa po ako eh. Pero sige na nga po. Ang dami naman nito, Lola. Bibili rin po ako ng chichirya ko, ha? Oo na. Huwag mo lang dadamihan, ha? Sige na, lumakad ka na. O sige po. Ate, mabilis lang to, ha? Hintayin mo ako, ha? Ang bilis lumaki ng batang yun, no, La? Hindi natin namamalayan. High school na yan. Oh, La, bakit po ba? Alam ko namang nag-aalala kayo eh, pero trabaho ko po kasi to. Hindi naman ako pwedeng tumanggi dahil Iloilo yung biyahe namin. Alam ko naman yun, Rina, Apo. Kaya lang kasi... Oh, eto, itago mo to, ha? Isabit mo to sa leeg mo. Ipaloob mo na lang dyan sa damit mo. Ano po to, La? Ang ganda po ng bato na to, ah. Perlas po ba to? Mutya yan. Bigayan ng kababata ko na manggagamot. Proteksyon. Proteksyon? Pag nakita po to ng mga kasama ko, basta ang sabi ko, suot mo yan. At huwag na huwag mong aalisin yan sa katawan mo. At saka, ano naman kung makita nila. At hindi yan makikita kung ipapaloob mo dyan sa kwelyo mo. O sige na nga po, isusuot ko na nga lang po. At saka, itatago ko na lang din. Pero La, ano po ba yung sinabi nung kababata nyo nung, ano ba yun, albularyo ba yun? At saka bakit kayo binigyan ng ganito? Kasi, ayoko sanang binabanggit pa yung nangyari sa papa mo. Pero, eto na rin naman eh. Alam ng kababata kung yun ang nangyari. Alam din niya na sa bandang Iloilo huling natunto ng lokasyon ng eroplano ng papa mo. Ang sabi niya, may isang lugar sa Iloilo na nasabihin na natin na sobrang mahiwaga. Mahiwaga po? Paano naman po mahiwaga? Kasi Apo, ang sabi, umiiral pa raw yung lugar. Pero matagal nang hindi nakikita o di kaya'y napupuntahan. Po? Hindi po nakikita pero nandyan pa rin? Parang mga lost city, ganun? Kung ano man tawag ngayon doon. Ang masama doon bukod sa hindi nakikita, marami-rami na ring sasakyang pandagat at panghimpapawid ang nawawala kapag napadpad doon. May mga mandaragat pa na nagsasabing may nakikita silang mga nilalang na doon daw nang gagaling. At yung anyo nun, hindi daw tao. Grabe naman po yan, La, pero baka naman po kwento-kwento lang yun. Alam niyo naman po, di ba, na madaming ganun? Madaling sabihin niya na po. Kahit nga ako hirap paniwalaan yun. Pero bata pa ako, naririnig ko na yan sa mga lolo mo. Siya mismo ang nagkwento sa akin. Gerilya yun Sundalong walang bandila. Nakipaglaban sa mga Hapon at sa mga Amerikano. Ang sabi niya, napadpad daw sila doon. 5 sa mga kasama niya ang bigla na lang naglaho. Mahigit 1 buwan nilang hinanap tapos biglang natagpuan. Malapit daw sa isla ng Iloilo. Doon sa mismong parte raw na yon. Baka naman po inanod lang. Posible naman yun pero bakit hindi agad nila nakita, hindi ba? At bakit pa ikot-ikot sila doon pero wala? Tapos biglang lilitaw na mga bangkay na lahat. At yung kalagayan na po, nakakadiri. 3 butas ng dibdib, tapos wala ng puso. Yung 2 naman ay warak ang tiyan hanggang likod. At hindi lang yan. Kapag gabi raw ay may mga bangkero at mangingisda na nakakarinig ng para daw tambol. Tapos parang may kantahan. Para bang may buong baryo na nagsasaya pero wala namang nakikitang kahit isang tao. May ilang pangaraw na may nakitang mga anino sa tubig. Mga natatanglawan daw ng buwan. May mga nagsasabing may taong lumilipad na may pakpak. Pero pag sinundan mo raw, papasok sa makapal na ulap tapos mawawala na. Pero sa totoo lang na, hindi ako agad maniniwala dyan Maiintindihan nyo naman po siguro, di ba? Pero kayo po, naniniwala po ba kayo na yung pagkawala ng eroplano ni Papa noon, may kinalaman po doon? Sa totoo lang ay pinatawas ko ang Papa mo. Ang lumitaw ay parte ng isla ng Iloilo.
Tapos may mga mukha pero madidilim. At may mga matang hindi mo gugustuhing makita. Mga matang naghahangad ng hindi mabuti. Ganun po bala? Grabe naman po pala yun. Sabi ko nga ay mahirap paniwalaan. Pero dahil nga nawala sa amin si Papa, at totoo ngang napadpad doon banda ang eroplano niya, napapaisip ako. Pero alam ko ring hindi pwedeng dalhin ko sa trabaho yung mga malalabong takot. Pagkaayos ko nga ng gamit ay lumabas muna kami ni Nico. Dahil mahigit 1 buwan na naman akong mawawala. At gano'n na naman, iiwan ko ulit ang pamilya ko para muling makipagsapalaran sa himpapawid. Good afternoon po, Captain. Kumusta po kayo? Uy, si Miss Rina pala to ha. Ikaw na naman. Swerte ko ha. Ano po swerte, Captain? Ang swerte ko kasi ang dalas mo na ikaw yung crew ko. Jackpot ako. Ano ba ibig sabihin nun, Captain? Wala. Tara na. Pwesto na muna tayo. Ito talaga si Captain kung ano-anong sinasabi. Pero sige po, sir check ko lang po doon. Gulo ni Captain. Pero okay lang din. Gwapo naman eh. Akala ko nga masungit. Good afternoon, passengers. This is Captain Jake Mangahas, your pilot for this flight. This is a pre-boarding announcement for Flight 5J537 going to Iloilo. We are now inviting those passengers with small children and any passengers requiring special assistance to begin boarding at this time. Please have your boarding pass and identification ready. Regular boarding will begin in approximate 10 minutes. Thank you. Ganda talaga ng boses ni Captain. Ano yun? Siguro yung dapat mas alerto kami ngayon. Naku ma'am, okay lang po ba kayo? Ayos lang kami, ayos lang. Ma'am, kung kailangan niyo po ng tulong during flight, sabihan niyo lang po ako ha. Hindi. Pasensya na kayo ha, ayos lang kami. Kakaiba ang kilos ng babaeng may dalang sanggol. Sobrang alerto. Parang ayaw niyang lapitan siya o mapansin man lang. Sinilip ko yung baby pero hindi ko makita ang kalagayan niya dahil balot na balot. At sa flight na yon, may pasahero ring inabiso sa amin na hindi dapat mawala sa radar namin. May pasahero tayong may dalang sanggol. Opo, Captain. Nakaupo naman na po sila kaso iyak ng iyak yung sanggol eh. Ayaw tumigil. Pero kami na po yung bahala doon. At saka, Sir Jake, nandyan na rin po yung po oh. Ganun ba? Ilan yung kasama nila? 2, Captain. Naka-civilian lang. Sana wala maging problema dito. Ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong pasahero eh. Ako nga rin po eh. Baguhan pa nga ako dyan eh. Pero siguro naman, may kasama naman na, naku, basta kaya yan, Captain. Captain, teka, bakit? Ano yun, Miss Rina? May dumi ba sa mukha ko? Kasi yung salamin niyo po, Captain, parang may, wala na po. Baka guni-guni ko lang po yun. Magkape ka mamaya ha? Relax ka lang. Kaya natin to. O siya, sige. Baka mahuli pa tayo eh. Tara na. Sige po, Captain. Papeso na po kami, ha. Yung nakita ko sa salamin ni Captain, dugo yun eh. Pero nawala rin naman eh. Ladies and gentlemen, welcome on board on Flight 5J537 with service from Manila to Iloilo. We are currently in third in line for takeoff and are expected to be in air in about 7 minutes. Please fasten your seatbelts and secure all baggage underneath your seat or in the overhead compartments. Seats and table trays should be in upright position for takeoff. And please turn off all personal electronic device, including laptops and cell phones. Smoking is prohibited for the duration of the flight. Thank you for choosing Mountain Airlines. Enjoy your flight. Teka, bakit parang kabado ko palagi bago lumipad? Pero iba to eh. Kahit umaangat na, may naiiwan pa rin sa dibdib ko. Hindi ka ba to eh, parang tension to eh. Ay,
Una yung bahid ng dugo sa shades ni Captain, tapos parang may anino dumaan sa gilid ko. Parang kumapit sa salamin niya eh. Tapos bigla na lang nawala. Roda, pakicheck nga si ma'am. Iyak nang iyak pa rin yung baby niya eh. Oo nga eh. Kawawa. O sige, ako na. Uy, namumutla ka. Ayos ka lang? Ako namumutla? Ewan, okay lang naman ako eh. Baka kinakabahan lang ako. Ayaw mo na. Relax ka lang ha. Tsaka may pasero tayo dun na... basta, kaya yan. Good afternoon passengers. This is your captain speaking. We are currently cruising an altitude of 33,000 feet in the air with an airspeed of 400 miles per hour. The time is 1:25 p.m. The cabin crew will be coming around in about 20 minutes to offer you light snack and beverage. I'll talk to you again before we reach our destination. Until then, sit back, relax, enjoy the rest of the flight. Sir, drink niyo po oh. Snack niyo po. Thank you po. Kung may kailangan po kayo, pindot lang po kayo sa call button ha. Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, okay lang po ba si baby? Oo, ayos lang siya. Ano na kasi syempre, baka kasi hindi siya komportable. Yun nga po eh. Ilang buwan na po ba si baby ma'am? 9 months na to. Kaya po pala. Nabigla lang po siguro sa eroplano, kaya sige po. Basta pag may kailangan po kayo, tawag lang po kayo sa crew para ma-assist po kayo, ha? Bakit kumukurap yung mga ilaw? Ma'am, sir, relax lang po tayo, ha? May konting issue lang po sa system. Maaayos din po yan agad. Manatili lang po muna sa upuan hanggat maaari. Lalong pumalahaw ng iyak ang dalang sanggol ng babae. Halatang naiistorbo at naiinis na ang ibang mga pasahero. Nilapitan namin ng babae para ma-assist siya pero halata ring minamadali niyang tapusin ang usapan. Para nga lumayo agad sa kanya ang cabin crew. Patalikod na sana ako sa babae nang bigla namang kumurap-kurap ang mga ilaw. Hanggang sa tuluyan na nga itong namatay. May ilang pasaherong nataranta at napasigaw. Kumilos agad ang ilang crew para tignan ang problema sa system. Pero wala silang makita. At maya-maya pa, nakaramdam ako ng kakaibang dampi ng lamig sa bato ko. Buti na lang bumalik na ulit yung ilaw. Pero grabe, ano bang malamig na dumampi sa bato ko? Roda, ano to nangyari? Ha? Chinek na nila. Pero okay na daw. Wala naman nasira o ano. Malamang power trip lang daw. Basta ganun. Oh, grabe. Ay na naman yung iyak ng baby Yun na nga eh. Nakaawa na nga ako doon sa baby. Stress na siguro yan. Pati yung ibang pasahero, stress na eh. Kita mo, patis na yung mga mukha nila. Tapos yung mami parang may attitude, no? Uy, hindi naman. Nahihiya lang siguro. Nako, mas mahiya siya sa ibang pasahero, no? Pero ang weird ha. Sa gulo kanina, doon pa talaga kumalma yung baby. Baka gusto nun madilim. Yun na nga eh. Natahimik kanina, no? Tapos tingnan mo, ayun na naman ngayon. Ano kayong problema ng baby? Kawawa naman, no? Nako, malay mo lang ha. Hindi kaya tiyatsarak yan? Uy, ano ka ba? Kung ano-anong iniisip mo? Oh, bakit? Bakit nga nananahimik nung dumilim? Baka mamaya gusto niya talaga na madilim tapos... Ay, hindi, joke lang yon, joke lang. Loko-loko ka rin eh. Kayo kinakabahan sa mga pinagsasabi mo dyan. Baka mamaya marinig ka ng nanay no, sige ka. Miss, Sorry po, sir. masyado ka naman magugulatin. Kasi po, pasensya na po, sir, ha. May kailangan po ba kayo? Rina, ikaw na bahala dyan, ha? Doon muna ako. Meron lang ako itatapon doon. Sige na, diyan ka na. Ano hari pa to? Niwan ba naman ako dito sa... Miss, Sir, yes po, ano po yon? ilan taong ka na? Po? Bakit po? Gulat na gulat talaga ako sa malumanay pero malaking boses ng lalaking yon.
Lalo akong natensyon nang lingunin ko kung kanino nanggagaling ang boses. Ang malalim at madilim na mata ng lalaking humpak ang muka. Titig na titig sa mukha ko. At hindi ko alam kung bakit. Pero nakaramdam ako ng tila pangingilabot sa hagod ng titig niya. Iniwasan ko nang magkasalubong ang mata namin. Pero lalo akong nagulat at natakot nang edad ko na ang tinanong niya. Habang nakatitig pa rin siya sa mukha ko. Sir, may kailangan po ba kayo? Inumin po, merienda. Oh, bakit itong mga bodyguard ko yung tinatanong mo tapos ako hindi? Sige na, tapos sasabihin ko sa iyo mismo kung ano yung... Hoy, tama na nga yan. Hingi ka ba ng pagkain o inumin? Kung hindi, manahimik ka na. Sige na, miss. Kami na yung tatawag sa'yo kapag may kailangan to. Sige na, pasensya ka na ha. Oo, sige po. See you later, ganda ah. Nanlamig ako sa huling sinabi ng lalaking yon. Dapat ay mainis na ako pero nanlambot ako sa sobrang takot sa kanya. Kahit nga nanginginig ang mga tuhod ko, tumalikod ako at nagmadali akong tumungo sa upuan ng mga crew. Uy, girl, ano nangyari sa'yo? Lalo ka namutla dyan ha. Ayos ka lang ba? Baka kailangan mo uminom ng gamot sa hilo. Hindi. Ayos lang ako. Tubig na lang siguro. Yung pasaherong isa natin. Sorry doon ha. Kahit ako, natakot din ako eh. Ikaw tuloy yung naiwan doon. Oo nga kakainis ka talaga. Nagpalusot ka lang para makaalis ka doon kanina. Sana man lang sinamahan mo ko, no? Kung ano-ano pa yung sinabi sa akin, tapos yung tingin niya. Wala. Basta. Girl naman, sorry ah. Ano ba nangyari? Minastos ka ba? Ano sinabi niya? Anong ginawa? Tsaka di ba may mga bantay naman siya? Bago pa mag-react yung mga bantay niya, nakahirit na siya eh. Tapos saka lang nila pinigilan. Tapos ayun. Nako, yung bagal naman kasi ng mga pulis na. Huwag ka maingay. Baka marinig ng mga pasahero na may kasama tayong... basta huwag ka maingay. Ako, makakain na nga lang ng biskwit. Nalambot talaga ako dun sa... Oh, ano ba yan? Kumukurap na naman yung ilaw oh. Ay nako, ano kaya yung sira doon? Ayan na sila Robert. Titignan ulit nila. Ay Diyos ko, talagang kung kailan tulog yung karamihan no? Ay, nagising tuloy yung iba. Yes po sir, ano po yon? Hindi lang isa kundi 3 pasahero na ang lumapit sa amin. Nirereklamo na nila ang sanggol na bigla-bigla na lang pumapalahaw ng iyak. Nung unay napapakalma pa ang sanggol, pero yung huling bugso ng iyak na yon, hindi na talaga ito mapatahan at talagang iritable na ang mga pasahero. Naku ma'am, ano po kayong problema ni baby? Tuloy-tuloy na po siyang umiiyak eh. At saka, paano po kaya yan ma'am? Ako na bahala dito. Tatahan din to. Tahan na, baby, ha? Tahan na. Oh, ayan na. Ganito ba yung gusto mo, ha? Ganito? Ma'am, baka po kasi kinakabag na eh. Pag po umaangat kasi yung aeroplano, nagbibuild po ng pressure yung... Baka po kasi hindi po niya kinakaya. Miss naman, di ba ang sabi ko ako nang bahala dito? Baby ko to eh. Ganun naman talaga pag baby, di ba? Iyak ng iyak. Oo po ma'am, pero kasi medyo naiistorbo na rin po kasi yung ibang mga pasahero eh. Baka po mas okay kung subukan po natin na paligayan kaya si baby. Wala akong magagawa kung nabubulahaw sila. Wala rin naman tayo magagawa dahil baby pa to, di ba? Hindi naman niya masasabi kung anong masakit o kung ano talaga nararamdaman niya. Kaya kung ako sa'yo, miss, iwan mo na ako dito. Ako na bahala dito. Ma'am, relax lang po tayo ha. Gusto ko lang naman po na tulungan kayo eh. Sir, bakit po? Ang sabi mo, kapag may kailangan ako, lumapit lang ako sa'yo. Kasi po sir, Nakatulog yung 2 bantay ko eh. Ayaw na nila magising. Hindi sila magising. Ano kaya nangyari sa mga yon? Bueno, gusto ko sana magpasama sa isa banyo eh. sir, sandali lang po Tatawagin ko lang po yung pwedeng sumama sa inyo sa banyo.
Nasaan ba yung mga lalaking crew dito? Diyos ko naman. Hindi na talaga ako komportable sa lalaking yon. Pero ewan ko ba kung bakit hindi ako makapanlaban. Kapag gano'n na ang trato sa iyo ng lalaki, dapat manggagalaiti ka na. Pero sa akin, mas binabalot lang ako ng takot. Wala ang mga lalaki naming kasama dahil nga inaayos ang electrical system namin. Ang iba ko namang kasama, ayaw din nilang lapitan ng lalaking yon. Irene na naman. Ayoko. O siya, ganito na lang. Hintayin na lang natin yung kasamahang natin si Robert. Naku, papalapit na yan. Ano ba kasing ginagawa ng mga... Miss, samahan mo na ako sa banyo. Sige na, di na ako makapaghintay eh. Teka lang po sir hintayin lang po natin yung mga lalaking crew natin. For now sir, balik po muna kayo sa upuan nyo. Pakiusap lang po Pero kailangan ko na magbanyo. Kaya samahan mo na ako. Excuse me lang po sir Lalaki lang po kasi yung pwedeng sumama sa inyo Kaya maupo lang po muna kayo doon Kung gusto nyo, ituturo ko na lang po sa inyo yung restroom tapos... Miss naman, kailangan ko na kasama sa restroom kasi di ba? May nakalagay na poses dito sa... Teka lang po sir Kaya nga po hihintayin lang natin yung kasama ko, di ba? Maupo na lang po muna kayo doon. Ay, salamat dumating din si Robert. Robert, pakisamahan nga si Sel sa restroom daw. Hindi na lang pala. Biglang umurong na eh. Salamat na lang ha. Sige na, babalik na lang ako sa upuan ko. Salamat ulit ha. Naku, grabe naman yan girl. Nakakatakot. Oo nga Tapos kita mo nung may sasama na sa kanya, biglang hindi na daw niya kailangan magbanyo. Grabe yun. Sana kasi sa ibang flight na lang sinakayan Hindi nga yata dapat hinahalo sa regular na mga pasahero yan Bakit pa yung mga bantay nagsitulog? Ay nako, i-report na nga lang natin kay Captain. Baka mas ma-advise tayo kung ano yung gagawin Oo nga. Oo, sige na ako na magre-report kay Captain. Teka lang Captain? Oh, ano meron Rina? May i-report lang po sana kami. May nangyari ba? Naayos na naman nila Robert yung lighting system Sir, opo, pero hindi lang po yun Una sir, yung pasahero natin may dalang sanggol. Medyo nagkakaproblema na po Ayaw talagang tumahan ng baby tapos naiistorbo na rin yung ibang pasahero natin. May mga nagre-reklamo na nga po Nilalapitan po namin yung nanay for assistance kaso nagagalit siya Tinatapoy lang din kami. Ganun ba? Nako, pero sana pakityagaan nyo nga muna. Kasi kung hindi, buong biyahe may istorbo yung mga pasahero. Opo sir, yun naman po talaga yung plano. Hahabaan na lang po namin yung pasensya namin. Tapos sir, may isa pa po Yung ano po kasi sir... Alin, may problema ba dun sa preso? Medyo po. Nako sir, hindi daw pumagising yung mga escort niya. Ano ba naman yung mga bantay na yan? Ano? Paano hindi magising? Lalim ng tulog naman ngayon Tsaka bakit sila nagkaganon? Dapat nga bantay na bantay nila yan, sinakay nila dito, tapos matutulog lang sila. Ilang lalaking crew na nga ang ilang ulit ding nanggising sa mga escort na polis. Pero hindi man lang natitinag ang mga ito. Dahil dito, kinailangan ulit mag-report kay Captain. At sa puntong yun, pati ang Captain ay naguluhan na rin. Hindi na rin ito maintindihan ang gagawin. At sa mga sumunod na mangyayari, hindi na lang ito ang magiging problema namin. Diyos ko, Rina, hindi pa talaga nagigising Buti na nga lang pumirme na yung lalaki yun Kanina pa yun tayo ng tayo. Pumirme nga. Pero pangisi-ngisi naman Kikita mo yan? Tumitingin pa dito ano ba yan? Bigla na naman namatay yung ilaw. Relax lang po ha. Please remain seated everyone. Aayusin po ulit ng crew natin to at manatili lang po lahat sa kani-kanilang upuan. Sige na po. Sa muling pagkawala ng ilaw ay mas naging agresibo na ang mga pasahero. Galit na sila. Hindi naman sila masisisi dahil paulit-ulit nang nangyari.
Isama mo pa ang sanggol na hindi mapatahan. Napakiusapan pa rin namin ng mga pasahero na kumalma ang lahat. Hanggang sa muling naibalik nga ang mga ilaw. At bigla na akong kinabahan sa biglang lingon ko sa pwesto ng mga pulis at ng preso. Isang upuan na ang bakante. At oo, ang nawawala ay yung mismong kasama naming preso. Lagot, hinahanap na nila. Tinignan nila sa restroom pero wala eh. Saan naman mapupunta yun? Naku, uy, lumabas si Captain oh. Dave, Ram, Sam, sumama kayo. Rina, Nina, dito muna kayo ha. Standby. Galugarin natin yung buong eroplano. Nagkaroon nga ng pansamantalang humalili kay Captain, kasama ang isang flight attendant. Lumabas sa cockpit ang piloto namin at siya mismo ang nanguna sa paghanap. Doon nga sa pasaherong biglang nawala sa kalagitnaan ng lipad. Bawat segundo puno ng tensyon. Kabado kaming crew, pero bawal mahalata ng mga pasahero yon. Captain, ano po ba nangyayari? Wala. Hindi namin mahanap yon. Pero sisilipin namin ang lahat ng cargo deck. Tara. At oo, magdala kayo ng pwedeng armas. Yung mga may iwan dito, mag-alerto ha. Yung sa mga lalaki may iwan. Make sure na secured yung cockpit. Tara na. Sa sobrang seryoso nga ng mukha ni Captain alam mong iba na ito. Ramdam mo yung bigat pero dahil kalmado siya, napipilitan ka rin kumalma. Yung mga naiwan na crew hindi gumagalaw sa pwesto, pero matatalas ang mga mata namin. Walang kumukurap, bawat pasahero ay binabantayan. Bawat galaw sa buong aircraft ay sinusundan. Rina, ano sa tingin mo? Ano kaya mangyayari dito? Ayokong isipin pero magtiwala tayo kay Captain ha. Magtiwala rin tayo sa isa't isa. Ano kaya yung plano ng taong yon? Sa tingin mo ba, meron siya masamang gagawin? Roda, hindi natin masasabi yan eh. Sa totoo lang, pilitin din natin huwag manghusga ha. Pero huwag na huwag din tayo mapapakampante. Kasi hanggang ngayon, ginigising pa rin nila yung 4 na pulis. Pero bakit ganun? Hindi talaga sila gumagalaw eh. Yun nga eh. Nakaposes naman yung binabantayan nila, di ba? So, imposible namang may ginagawa yun. Pero na lang kung... Kung kanina niya pa natanggal yung posas. Naku, kung tinanggal niya yon tapos may ginawa siya para makatulog yung mga bantay. Ibig sabihin nun, meron siyang ginawang masama. Nawawala yung bata, nawawala! Tulungan niyo ako, nasaan na yung bata, nawawala siya! Ano? Yung baby nawala? Halika, Roda, lapitan natin. Paano naman nangyari yun? Teka nga lang po, ma'am. Teka lang. Huminga lang po tayo, ha? Huminahon lang po muna tayo. Manatili po kayo sa mga upuan niyo at siguruhin po natin na walang gagawa ng kahit anong makakadagdag sa gulo. Ma'am, ano po ba nangyari? Nawala sa akin yung bata, ibalik niyo siya sa akin! Nawawala yung bata, nasaan na siya? Ma'am, saglit lang po, ha? Relax lang po tayo. At saka, paano naman po siya mawawala? Hawak-hawak niyo lang po siya, di ba? Wala kaming ibang ginawa kundi pigilang umakyat ang tensyon sa buong cabin, kahit nga may problema na. Pero sa isang iglap, sumabog ang kaba ng lahat. Kasi sino bang hindi mababaliw kapag biglang nawala ang sanggol na karga mo? Ang tanong ng lahat, paano at saan napunta? Ma'am, kung kumalma po tayo, kailangan po namin kayo makausap na mahinahon. Kasi hindi po namin maintindihan kung ano po ba talaga yung nangyari. At saka ma'am, paano ko ba nawala yung baby? Ikwento niyo po ng paisa-isa tapos, ano po ba yung ginagawa niyo kanina? Hindi ko alam. Ewan ko, gising ako mula kanina at gising ako buong biyahe. Pero nawala siya bigla. Nung namatay yung ilaw, hawak-hawak ko pa siya. Hawak ko pa yung baby. Tapos pagbukas ang ilaw, wala na siya. Kailangan mahanap yung bata. Kung hindi, malilintikan tayong lahat dito. Yung sanggol, hanapin niyo siya. Tulungan niyo ako. Oh, bakit na naman? Ano ba nangyayari? Hanggang doon narinig ko yung gulo nyo ah. Ano meron dito? Captain, yung baby po kasi niya biglang nawala eh. Ano? Paano nawala?
Ma'am, bago ho nawala yung baby nyo, ano po bang ginagawa nyo nun? Kanina ko pang sinasabi na wala akong ginagawa. Gising ako buong flight at hawak ko lang yung bata. Tapos bigla siya nawala. Nasaan na yung bata? Nasaan na? Ilabas niyo! Teka ma'am, teka. Kumalma lang po tayo, ha? Kalma lang. Okay, lahat ng crew, halugugin nyo yung bawat sulok nito aeroplano. Ngayon na! At para sa lahat po ng mga pasahero, hingi po kami ng kaunting tulong at kooperasyon. Gaya na nalaman nyo, nawawala po ang sanggol na isa sa mga kasama namin. Kami naman po ang bahala sa paghahanap. Pero pakisabi ka agad sa amin kung meron po kayo napapansin sa ilalim ng mga upuan nyo, sa tabi, o kahit saan sa gilid nyo. At kung meron po kayong impormasyon tungkol sa nangyari nung namatay yung ilaw, pakipaalam po kaagad sa amin. At pakiusap, manatiling kalmado po ang lahat kahit may kaunting aberya tayo sa flight. Salamat po! Pero Captain, ano po yung ano? Oh, sige. Kayo, magmi-meeting tayo sa harap ha. Tara! Pakihinaan yung mga boses nyo ha. Hindi na to pwedeng marinig ng lahat. Una sa lahat, hindi pa rin namin mahanap yung hinahanap natin. Pangalawa, hindi pa rin magising yung mga bantay niya. Ayoko mag-isip na masama pero bakit ganun na lang yung tulog nila? At bakit siya nawala na parang nagtatago pa? Tapos ngayon may sanggol pang kailangang hanapin. Kaya naman dahil delikado itong paligid, kami mga lalaki muna yung maghahanap dito. Body system sa bawat cargo deck. Pero hindi pwedeng mawala ang lahat ng lalaki dito ah. Isa yung may iwan. Sumama kayo sa pag-secure ng cockpit. Tara na! Bakit ba kasi sabay-sabay to eh? Roda, si ma'am, dalhin niyo muna dito sa harap ha. Sige. Hindi na talaga namin alam kung anong uunahin. Una, isang preso na pasahero ang nakawala at naglaho. At para siyang nagtatago. Sunod ay biglang nawala ang sanggol. Kahit mga pasahero ay naguguluhan na at may iba pang hina-high blood na. Kumakapit kami sa dunong at kalmadong dala ng piloto namin. Pero ramdam namin parang umpisa pa lang to ng mas malalang bangungot sa himpapawid. Naku, Diyos ko, nagka-turbulence pa. Naku, wala pa naman doon si Kapitan. Sana kayanin nung pumalit sa kanya. Basta kaya yan. Hindi naman yun ilalagay sa relief officer kung hindi sanay eh. Grabe na to ah. Halos kumigaywang na Roda. Yung seatbelt pa pakisuot po agad ha. Inuulit ko magsuot po ang lahat ng seatbelt. Manatili po kayo nakaupo at huwag mo nang pulutin yung mga nahulog sa overhead compartment. Maupo lang po tayo ha. Matatapusin po to. Nasa loob lang po tayo ng makapal na ulap kaya po ganito. Naku, kailangan na yata si Kapitan doon. Grabe, napakatinding turbulence ito. Parada ko! Tabi dyan, tabi! 3 crew dito sa loob. Di ba maiwan na magbabantay ha? Baka kailangan ko ng tulong nyo. Sa mga hindi nakakaalam ay nararanasan ng turbulence o pagyanig o paggewang ng eroplano kapag napaloob o dumadaan ito sa makakapal na kaulapan. At sa mga oras na yon, ang naranasan naming turbulence ay talagang niyayanig ng napakatindi ang eroplano. Ilang beses rin na kumukurap-kurap na naman ang mga ilaw. Isa pa masyadong matagal ang turbulence, kaya halos lahat ng gamit sa itaas ay nalaglag. Halos sumigaw na nga rin ang ibang pasahero. At kahit kaming mga crew, hirap na rin gumalaw. Pero maya-maya lang naiayos ng piloto ang lipad namin. Yun nga lang, nagimbal kami sa mga sumunod na sinabi ni Captain. Okay na. Ayos na muna tayo sa ngayon. Pero paano nangyari to? Captain, Sir Jake, ano po nangyari? Captain, bakit ganyan yung nasa screen? Hindi ko rin alam kung paano nangyari. Ang hirap ay paliwanag. Pero in short, nawala tayo sa ruta. Iba yung direksyon na tinutumbok na itong eroplano. Ha? Paano naman nangyari yun, sir? Yung relief pilot na sumama sa amin, yung humalili muna kay Captain. Ang trabaho lang dapat niya ay panatilihing stable at nasa tamang ruta ang eroplano. Kaya lalo tuloy sumasakit ang ulo ni Captain sa biglang pagbabago ng ruta. At habang wala kaming kontrol sa kung anong nangyayari sa labas,
lalo pang bumibigat yung problema namin sa Himpapawid. Naku, ang kapal naman ang mga ulap dito pero bakit ganun? Parang ang itim masyado nitong ulap na to. 5J537 to Air Traffic Control. This is Captain Jake Mahas. Nagka-problema kami sa ruta namin. Biglang nagbago. At hindi ko ito mabago. Come in. Do you read? I repeat. This is Captain Jake Mahas of 5J537 to Air Traffic Control. Nagbago yung ruta namin at hindi ko na ito maibalik. At meron pa kami isang problema. Yung preso nakasakay sa amin nawawala. At tulog yung mga bantay niya. Air Traffic Control, come in. Do you read? Do you copy? Air Traffic Control, please come in. Ano ba to? Bakit wala sumasagot? Nagloloko pa itong radyo ko. Air Traffic Control, this is 5J537. Nagkakaproblema kami sa ruta. Nakakainis. Bakit ngayon pa? Captain, ano yung nakapaligid sa atin? Ulap pa yan? Bakit parang iba yung itsura nila? Naku, parang iba yung pakiramdam ko. Parang kinikilabutan ako. Kukontakin yung ATC. Meanwhile, yung mga lalaki at saka yung mga babae hanapin niyo yung mga sanggol. Pati isang pasahero natin. Body system ha. At kung gumawa ng galaw yung preso, don't engage. Huwag kayo makikipagmano-mano. Tumawag kayo tapos sumigaw kayo. Naiintindihan niyo ba? Dahil kailangang ayusin ni Captain ang problema sa ruta ng eroplano ay napasama na rin kaming mga babae sa grupong maghahalughog sa cabin. Hindi na alam ng grupo kung ano ang dapat i-priority. Pero ako, mas gusto kong unang mahanap ang sanggol. Sa cabin kung nasaan ang mga pasahero ay sinuyod ko ang bawat hanay, ang bawat sulok, pero wala akong makita. Nang tumungo kami sa mga cargo deck, may kung anong kabana. Doon kasi wala ng ibang tao. Napakaraming kargamento at bagahe na pwedeng pagtaguan. Robert, ikaw muna sa unahan ha. Rhoda, dito ka sa gilid. Dikit ka sa akin. Diyos ko, ano ba itong hinahanap natin? Hoy, ano ba? Huwag kang maingay. May nakita ko rin na may gumalaw. Meron talaga ako nakita. Ha? Saan? Doon sa kabilang dulo, meron kumaluskos, di ba? Tapos may nakita ako parang gumagapak. Basta gano'n. Una inisip ko na baka guni-guni lang yun ni Rhoda. Ang taas ng tensyon namin kaya ang bilis maglaro ng utak. Wala pa akong nakikita noon, pero may kakaiba talaga sa pakiramdam. Isang kumpul kami kung lumakad. Mga lalaki sa unahan at kami ng mga babae ay nakaalalay lang sa likod. Ang weirdo ng paligid. Parang may nakamasid, hanggang sa ako na mismo ang nakasagap ng kakaiba. Wala na talagang bakas. Ano ba yan? Saan ba mapupuntahin ka nung sanggol? Saan na magagapang yun? Ano ba, Rhoda? Sa liit nga nun, baka hindi pa yun makakagapang ng malayo eh. Imposible talaga nawala yun sa kamay mismo ng nanay niya. Mas imposible naman nawala yun sa paligid ng cabin. Di ko na nga rin alam. Pero, Nina, paano kaya kung nawawala din yung pasahero natin preso? Paano kaya kung alam mo na? Naisip ko rin yan eh. Pero bakit naman niya kukunin yung sanggol, di ba? Kung hostage, ang labo rin. Kung nagtatago siya, ang bilis niyang mahuhuli kasi iiyak yung baby na yun. Ay, pero pwede rin naman na... saan galing yun? Naririnig mo ba yun? Narinig mo rin yung huni na yun? Kayo, narinig niyo rin, di ba? Nagpapalitan kami ng teorya kung paano nawala ang sanggol. Pero sabay-sabay kaming tumigil. Sa isang sulok ng cargo deck, may mahina pero sobrang linaw na kakaibang huni. Kumura pa nga yung ilaw tapos parang biglang lumamig yung hangin. Walang nagsalita, tinginan lang. Parang may nagtulakan sa panik at halos mag-unahan kaming lumabas. Lumipat kami sa ibang cargo deck at doon kami lalong nagimbal. Naku, ano kaya yun? Mahina yun pero rinig ng lahat eh. Grabe, tumatayo na yung balahibo ko. Oh, bakit ang gulo ng mga bagahe dito? Sabog-sabog yung... Diyos ko, ang dami tuko niya na.
Hindi na. Yung really pilot natin. Tutor! Walang sisigaw. Walang gagalaw dito. Hindi. Ikaw yung pumatay. Ano gagawin mo sa amin? Huwag mo kami sasaktan. Huwag. Yung isa sa mga kasama namin, yung kahaliling piloto ni Captain, nakasiksik sa mga kargo at duguan. Wala na siyang buhay. Natulala kaming lahat at nanlamig at habang nakapako kaming lahat, bigla namang sumulpot sa gilid ang presong pasaherong kanina pa naming hinahanap. Hinablot ito ang isa kong kasama at nakatutok ang patalim sa leeg nito. Rina, tulungan mo ako. Tutulungan mo ako. Tumahimik ka. Walang gagalaw sa inyo. Padalin niyo ako. Maawa ka naman maawa ka sa amin. Pakawalan mo na siya. Sinabi ng padalin niyo ako eh. Mas masahol pa yung mangyayari dito. Sinasabi ko sa inyo. Maya-maya lang. Roda, halika na dito. Bilisan mo. Salamat, Rina. Lintik na yan. Tara na, Roda. Bilisan mo. Isa sa mga lalaking pasahero ang tumulong sa amin at siya ang nakapuslit ng bigwas sa pasaherong may hawak kay Roda. Sumubsob ang lalaki may kutsilyo, kaya naman nahata ko si Roda. Muling bumahon yung lalaki. Pinagtulungan naman siya ng iba pang crew at tinakbok na si Roda palayo. Talagang hindi na naiwasan ang gulo sa eroplano. Natulot nga ng presong sakay namin. Pero yun lang pala ang hudyat ng napakasahol na dadanasin namin. Ano yun? Ano nangyayari? Yung aeroplano. Magbabagsak yata tayo. Naku. Hindi pwede to. Captain! Captain! Captain, kailangan ko makapasok dyan! Captain, bakit nagkakaagin ito? Hindi ko alam. Nawalan na power yung engine. Babagsak tayo. Diyos ko. Hindi ko malang nabalaan yung mga pasero. Sirain lahat ng halos sa equipment natin. Ako na, Captain. Ako na bahala doon sa cabin. Pasubsob na nga ang direksyon ng eroplano at pabulusok na ito. Malamang alam ng karamihan dito ang pakiramdam ng sumakay sa mga rides na pabulusok. Triple no ng pakiramdam sa loob ng eroplanong pabagsak. Pero kailangan namin gumalaw pa rin at unahin ang kaligtasan ng mga pasahero hanggat maaari. Nakagapang pa ako palabas ng cockpit. Isinigaw ko ang lahat ng direksyon na makakatulong sa mga pasahero. Pero ang pinakahuli ko na lang na nasabi, ang maghanda sa impact at ang magdasal dahil ang sumunod nang nangyari. Humanda kayo lahat. Bumakas yung engine pero hindi ko na ito makontrol. Di ba maniobra ko to para mabawasan yung impact natin? Humanda ang lahat! Diyos ko, ikaw na lang po bahala sa amin. Ikaw na lang po makakatulong sa amin ngayon. Ikaw na po bahala, wag mo po kami pababayaan. Eto na! Humanda kayo! Habang nagsisigawan ng mga pasahero at si Captain ay nasipat ko pa sa bintana ang napakaraming puno. Indikasyon na malapit na nga kami sa lupa. Sunod ay ang napakaingay na tunog ng makina na napagana ulit ni Captain. At sa pakiramdam ko nun, parang sumir ko pabaliktad ang eroplano. Para mas madaling maintindihan ay parang nag-backflip ito. At kasunod nun ng napakalakas na impact. Sa pakiwari ko nga talagang lumagpak na sa lupa ang eroplano namin. Biglang dumilim ang paningin ko nun. Lumabo rin ang pandinig ko. Nawala ng pakiramdam ang binti ko at gumapang yun hanggang ulo. At hindi ko na alam kung anong nangyari. Aray, ano nangyari? Sino to Rina? nasa harap ko? Rina, narinig mo ba ako? Ang labo ng paningin ko. Rina! Rina! Captain, si Captain, bakit hindi ko siya marinig? Rina? Ano nangyayari dito? Rina, gising! Narinig mo ba ako? Captain! Rina! Rina! Rina, buhay ka. Buhay ka, Rina. Nung una'y napakalabo pa ng lahat. Namumuti ang paningin ko. Hindi ko ma-focus ang mata ko. Halos wala akong marinig. Hindi ko pa maramdaman ang katawan ko noon. Hanggang sa dahan-dahang bumalik ang lahat ng ulirat ko. At sa wakas ay narinig ko ng malinaw si Captain. Nasilayan ko na rin ang malinaw ang mukha nito. Pati na rin ang buong paligid. Rina, ayos ka lang ba?
Yung ulo ko, Captain. Sobrang sakit. Di ba? Di ba bumagsak tayo? Ibig sabihin, Oo, Rina. Buhay tayo. Nakaligtas tayo kahit papaano. Kaso, yung ibang kasamahan natin, hindi sila kasing palad natin. Dalaw sa kanila, wala na. Pero, Rina, buhay tayo. Meron pang pag-asa. Kailangan ko ng tulong mo eh. Kailangan natin magtulungan. Okay? Kaya mo ba? Makakagalaw ka ba? palagi ko, Captain. Kaya ko. Kaya ko naman. Yung eroplano, buong-buo pa. Captain, paano nangyari yun eh? Hindi ba't bumagsak tayo? Ang hirap ipaliwanag pero napaikot ko sa ere yung eroplano para mabawasan yung impact. Tapos biglang gumana ulit yung mga engine. Ito, parang binigyan tayo ng pangalawang chance sa buhay. Pero nasaan na tayo? Hindi ko pa rin alam. Mamaya alamin natin. Sa ngayon kung kaya mo, tulungan mo kaming asikasuhin yung ibang pasahero. May inilabas pa dun sa loob. Yung iba walang malay. Oo, sige, Captain. Asikasuhin na natin sila. Mabilis ko nga sinulyapan muna ang paligid. Nasa gubat kami, pero nakasipat ako ng mangilan-ngilang bahay sa malayo. Mga bahay na sa pakiwari ko ay abandonado na rin dahil napapaligiran o kinakapitan na ng damo. Agad na rin ako kumilos noon. Tumulong akong magbaba ng mga pasahero at maglapat ng paunang lunas sa mga nangangailangan. Diyan tayo humilera sa ilalim ng malaking puno. Ilatag nyo sa lupa yung pwedeng sapin. Pahigayin dito yung mga hirap. Lahat ng pagkain nilabas nyo. Pati inumin, pakiayos. Nay, dito po o dito. Higa muna tayo ha. Ayan po, dahan-dahan ha. Sige po. Yung tubig nga po dito, pakiabot nga po. Mga kasama, habang inaasikaso ko yun ng mga crew, may gusto lang ako sabihin sa inyo. Una, humihingi po ako ng tawad sa inyong lahat. Bilang piloto nyo, responsibilidad ko yung nangyari sa atin. Ang unang nangyari, nawala tayo sa original na ruta. At alam niyo na po yung kasunod. Namatay ang lahat ng makina. Pati yung mga gamit sa loob. Tapos bumagsak po tayo. Pero mga kasama, nabiyayaan po tayo na ikalawang buhay. Hindi ko binabaliwala na may ilan sa atin na hindi na kinaya. Inuulit ko po, inaako ko yung responsibilidad sa nangyari sa atin lahat dito. Captain, wala ka namang kasalanan eh. Ginawa mo lahat ng kaya mo, ayon sa trabaho mo, ayon sa kakayahan mo. Kaya nga buhay pa tayo ngayon eh. At totoo, meron mga hindi kinaya. Pero wag tayo mawawala ng pag-asa. Kaya mga kasama, magtiwala po kayo ulit sa amin. Pinapangako po namin gagawin namin lahat para makauwi po tayo ng ligtas. Captain, okay ka lang ba? Ito, tubig muna. Hindi ko alam, Rina. Pero salamat ah. Kakayanin natin to, Captain, ha? Sa tulong ng Diyos, kakayanin natin to. Kailangan natin makahingi ng tulong. Pero sira lahat ng equipments eh. May mga bahay akong nakikita doon. Mukhang abandonado pero susubukan natin. Pupuntahan natin. Sasama sa akin yung iba ha. Yung iba mananatili dito. Bantayan at asikasuhin yung mga pasahero. Sige, Captain, sasama po kami. Captain, yung babae, yun nawala ng baby. Ayun oh. Naku, tulala si Mama. Kawawa naman. Baka kung ano yung iniisip niya. Baka bumigay na siya. Naku, huwag naman sana. Teka, yung isa pa. Yung preso, nasaan na pala? Oo nga pala, Captain. At saka, Captain, may pinatay siya. Natagpuan namin yung katawan ng relief pilot sa cargo deck. Tapos, nagkasuntukan na. Kaso, bumagsak na yung aeroplano kaya... Nandito lang ako, Kapitan, kung ako hinahanap mo. O ikaw, tumalikod ka. Ilagay mo yung mga kamay mo sa likod. Hindi na kailangan. Kamay sa likod. Ngayon na! Captain, bakit may baril ka? Kinuha ko to sa mga bantay na polis. Napatay na rin pala. Oo na, Kapitan. Eto lo.
Flight crew, igapos dito sa pulo. Yung iba, sumama sa amin ni Rina. Yung mga maiwan, ayusin yung lahat ng mga kailangan na pasero. Sugat, tubig, pagkain, bantay. Hahanap lang kami ng paraan para makahingi ng tulong. Kahit halos hindi namin alam ang direksyon namin ay nagsilakad kami sa pangunguna ni Kapitan. Ang mata ng preso, nangingilabot pa rin ako pag napapatingin ako doon. Iniwan namin siyang nakagapos sa isang puno, nakabukod sa ibang pasahero. Nasuong kami ni na Kapitan sa napakasukal na gubat. Pero natanaw namin ang mas patag at mas maaliwalas na daan. Lupa rin ang daan doon pero parang nagagamit pa ng tao. At doon namin nakita ang ilang kabahayan. Luma at sira-sira, nilulumot at kinakapitan na ng damo. Pinasok namin ang isa dito. Kahit parang malabo, nagbabaka sakali kami na may telepono doon. Ang laki din nitong bahay ah. Oo nga pero grabe ang dumi dito no. Tapos ang dulas pa dahil puro lumot. Oh, teka. May pagkain sa mesa oh. Mga dilata to, di ba? Oo nga no. Tsaka may prutas din pala oh. Ayun oh. Captain, ibig sabihin may nakatira pa dito? May tao. Rina, halika dito. Captain, may tao doon sa labas. Para doon sa likod bahay pero ewan ko eh. Iba yung tingin niya, nakakatakot. Tapos bigla na lang siya nawala. Pareho kaming gulat na gulat ni na Kapitan sa taon na tila dumungaw lang sa gilid ng bintana. Ang mata kasi ng taong yon, nanlilisik. Dumungaw pa kami sa labas pero wala namang tao. At sa lagay ng likod bahay, parang mahirap namang pumwesto ang tao doon. Napakataas na pala ng mga talahib doon at sobrang maputik din. Paulit-ulit pang ang tinawag ni Kapitan ng taong nakita namin, pero wala talagang tugon. Captain, hindi kaya guni-guni lang yung taong nakita natin doon? Basta, hayaan na muna natin. Maghanap muna tayo ng pwede natin gamitin dito. Cellphone, telepono, kahit ano. Baka sakaling may signal dito o kaya may linya. O sige, Captain. Pero teka, bakit parang umiinit itong mutya ko? Ano yan, Rina? Anong kwintas yan? Teka, anting ba yan? Oo, Captain. Bigyan ng lola ko to. Pangontra daw sa mga, alam mo na. Mabuti meron kanyang Rina. Basta huwag mong alisin yan ha, kahit anong mangyari. Talagang damang-dama ko ang init ng kwintas sa bandang dibdib ko. Kaya inilabas ko yon mula sa kwelyo ko. Hindi ko naman inasahan ang reaksyon ni Captain dito. At lalo tuloy akong kinabahan dahil nga sa sinabi niya. Wala kaming nahanap na magagamit sa bahay na yon. Kaya naman nagpapalipat-lipat kami sa iilang kabahayan doon. Ano kaya tong lugar na to? Parang may nakatira pero mukhang abandonado na talaga. Baka naman kasi binabalik-balikan lang to ng mga dating nakatira. Parang umuwi-uwi lang sila kapag kailangan. Ganun. Oo nga no. O sige, bubuksan ko na. Diyan lang kayo sa likod ko. Uy! Captain, may tao ulit doon oh. Doon sa gilid ng bahay. Oo, ang bilis niya. Pero ba't naman nagtatatakbo yun? Ano yun, Captain? May lumundag! Marahan ngang tinungo ni Captain ang gilid ng bahay. Nasa likod lang kami at nakadungaw sa balikat niya. Napalundag pa nga ng paatras si Captain nang makita naming lahat ang isang lumundag pababa ng bubong. Tao yon, walang pang itaas. Napakaitim ng balat nun at napakahaba ng buhok. Sobrang likse ng pagkakalundag at napakaliksi ring nagsuot sa kasukalan sa likod bahay. Tapos agad din siyang nawala. Bakit ganun yun, Captain? Tao yun, di ba? Tama ka. Tapos yung taas niya, tinalo niya. Tapos bakit tumakbo yun? Teka nga, sige na. Subukan na lang natin pasukin tong bahay. Mauna na ako ha. Ha? Bakit? Captain, yung pinto kusang bumukas.
Sobrang baho dito, Captain. Grabe. Ano ba to? Reyna, parang hindi tayo dapat pumasok ha. Captain, balik na lang kaya muna tayo sa mga kasama natin. Parang delikado na to eh. Tama ka. Hindi rin maganda yung kutob ko dito. Reyna, yung kwintas mo ha. Huwag mong bibitawan yan. Oo, Captain. Tara na. Malalaki ang hakbang namin palayo sa kabahayan na yon. Kitang-kita naman naming tao yon pero may kakaiba talaga sa itsura niya. Nasulya pa naming pareho ang mukha niya kahit mahaba ang buhok niya. Nanlilisik rin ang mga mata nito at parang nakanganga na parang ang naglalaway pa yata. Hindi rin namin makumpirma dahil nga napakabilis ng galaw niya. Pati yung pagkaitim ng balat niya, kakaiba. Kahit ang haba at kapayatan ng katawan niya, hindi karaniwang hugis yun ng katawan. Plano na nga namin bumalik sa mga kasama namin, pero napahinto pa kami sa isang bahay doon. Teka Reyna, doon yata. Sa bahay na yun parang may tao talaga. Oo nga, Captain, pero ang weirdo ng amoy eh. Parang may niluluto pero ano ba yun? Sobrang baho nung niluluto. Paano to, Captain? Anong gagawin natin? Nakaamoy nga kami ng parang may niluluto. Pero hindi yun mabango. Kaya naman napalingon kami sa isang bahay doon. Bahagya kaming umabante papunta sa bahay. Nasisipat na namin ang bintana nito. Madilim sa loob pero kitang may gumagalaw. May tao at tama nga kami. Nagluluto nga siya. Dahan-dahan kaming lumapit sa pinto at kumatok doon. Magandang hapon po. Tao po. Pasensya na po sa abala ha, pero kailangan po talaga namin ng tulong. Tao po. May tao talaga, Captain eh. Pero parang hindi niya tayo pinapansin. Baka naman hindi niya tayo naririnig. Tao po! Magandang hapon po, tao po! Oh, nakita mo yun? Oo, Captain. Doon sa bintana malapit sa kusina, lumabas siya. Humakbang siya palayo eh. Ano, Captain? Balik na lang tayo. Ang weirdo ng mga tao dito eh. Uy! Captain, anong ginagawa mo? Shh! Huwag ka maingay. Sisilipin ko lang. Parang may nakita talaga ako eh. Hindi. Ba't ganun? Ano yun? Captain, ano ba yung nakita mo? Sabihin mo naman kinakabahan na ako eh. Rina, yun niluluto doon. Katawan yun ng tao, Rina. Ano? Captain, alis na tayo dito ngayon na. Bilisan mo, Captain, tara na. Oo, tara. Bilisan natin. Ano nangyayari, Captain? Hamog ba to? Captain, tignan mo. Kumakapal. Lagot. Halos hindi na makita yung daanan natin. Rina, huwag ka lalayo ha. Oo, Captain. Nandito ako sa likod. Pero teka, wala na akong makita eh. Captain! Captain, nasan ka na? Anong gagawin natin? Captain, hindi na tayo makagalaw dito. Captain, paano na? Oh, hindi ba't kailangan nyo ng tulong? Captain! Bago pa ako makasigaw o makalayo ay may humampas na sapato ko at sumubsob na nga ako sa lupa. Ang sumunod kong namalayan, parang nasa loob na ako ng isang bahay. Madilim at puro sulo. Puro ilawan ang nagbibigay ng liwanag. Masakit ang ulo ko noon at nanlalabo ang mata ko. Pero para akong binuhusan ng malamig na tubig sa nakita ko. May 7 lalaking hubad. Maitim, mahaba ang buhok. Kahawig sila ng mga una naming nakita. Lahat sila naghahasa ng malalaking kutsilyo o nagsasalang ng malalaking kawa sa uling. At paglingon ko sa isang sulok. Captain! Ano ginagawa niyo kay Captain? Captain! Huwag kang sumigaw, Iha. Nauna lang yung kasama mo. Pati iba mong kasama pero susunod ka na rin. Si Captain Jake Mangahas, nakasabit ng patiwarik sa isang sulok ng bahay. Wala na siyang saplot,
Ang buong katawan niya ay pinipintahan ng mga lalaki ng kung ano-anong imahe. Ang iba tila nagdadasal. Sa lingwaheng hindi ko rin naiintindihan. Wala akong maunawaan sa pinaggagawa nila. Pero ang malinaw sa akin, nanganganib kami sa mga taong yon. Pakawalan niyo kami dito! Ano ginagawa niyo? Pakawalan niyo ako! Wala kami kasalanan sa inyo! Maawa naman kayo! Pakawalan niyo kami! Huwag ka na mag-aksaya ng lakas at boses. Papangit yan laman mo. Hindi magiging maganda yung luto ko sa'yo. Hindi pwede to! Bakit niyo to ginagawa sa amin? Ano ba kayo? Kaya ka talaga ng ama mo. Ang galing magtapang-tapangan kahit nangangatok na yung kaluluwa. Tatay ko! Yung papa ko! Kilala mo yung papa ko! Mga walang iya kayo! Anong alam mo? Total parehas rin naman kayo nasasapitin nyo. Sasabihin ko na sa iyo yung dapat mong malaman. Dito sa baryo Pinagsukluban, lahat na nakakarating, hindi na nakakalabas. Kahit gulong-gulo ako, lalo na't nabanggit ang papa ko. Sa pagkakaintindi ko, napadpad kami sa sinasabing nawawalang baryo sa Iloilo. Nagkakarera ang lagabog ng dibdib ko noon, pero nagpapakatigas ako. At kahit hindi ko sigurado kung katotohanan ang maririnig ko, gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa papa ko. Hindi kababalaghan ng baryo na to. Kasi ang mga aswang, hindi yan kababalaghan. Nilalang din kami ng mga mas nakakataas na puwersa kagaya nyo. Normal kami dito. At ang utak nyo mga tao ang hindi normal. Kumakain din kami gaya nyo. Yun nga lang, hindi tayo parehas ng kinakain. Dahil lahat na napapadpad dito, sila yung nagiging pagkain namin. Marami ng sasakyan pang dagat at pangipapawid ang napadpad at bumagsak dito. At hindi namin kagagawan yon. Yung puwersa ng proteksyon, kapangyarihan ng mga bathala naming ninuno, yun yung nakakapekto sa mga sasakyan yon. Dahil lahat ng enerhiya nakakasama sa kalikasan, winawasak na kapangyarihan ng mga batala. Kaya ang mga sakay na napupunta dito, biyaya yan sa amin. Handog ng mga batala. Kakainin namin yan. Yung papa ko! Yung papa ko! Napakawalang niya nyo! Bakit nyo kailangan gawin yun? Buhay din yun! Buhay ng nilikha gaya nyo! Hindi kayo mga normal! At bakit? Tao lang ba yung karapatan na kumain ng kapwa nilika? Kayo nga nanguhuli kayo ng hayop eh. Niluluto tapos kinakain. Ganon din kami. Hindi! Mga halimaw kayo! Mga halimaw kayo! Wala rin na naman sa itong usapang to. Dahil hindi rin kayo makakalabas dito. Yung lalaki niyan, nilabag na dito. Unahin yung kunin yung laman loob niyan. Ha? Ba't? Hindi nyo pwedeng gawin kung ano lang yung gusto nyo! Paano ka nakatakas? Mga kasama, huliin niyo yan! Hindi ako magpapahuli sa inyo! Oh, ano? Sige! Sige, lumapit ka sa akin! Ano to? Haba! Mahusay itong isang to. Hindi kagaya ng ama niya. O sige, makikita natin. Ngayon maglalaro tayo! Doon nga sila nagpakita ng tunay na anyo. Yung matandang namumuno, kumulubot pa ang balat at tuluyan siyang umitim. Humaba ang katawan at humaba ang buhok. Naglalaway, lumilitaw ang mahahabang pangil at tumutulis ang mga kuko. Yung mga tinamaan ko ng itak, gumapang na at unti-unting naging malahalimaw na rin. Naitak ko pa nga yung dalawa. Tumakbo ulit ako pero nasukol ako nang sumulpot mula sa labas ang mas marami pang aswang. Lagot na! Hindi na ako makakalabas nito! Paano na ako nito? Lagot na! Ano na? Lumabang ka lang! Ituloy mo! Ang galing mo kanina, hindi ba? Ipagpatuloy mo yan! Ano? Bakit? Rina! Alerto ka! Kayo! Lumayas kayo! Loko, Rina!
Captain. Bumagsak na silang lahat. Tara na. Buti na lang nagising ka. Akala ko talaga mag-isa akong lalamunin ng mga halimaw na yun eh. Nagising ako dahil sa ingay. At mabuti nakalabang ka ng ganyan. Siguro dahil yan sa anting mo. Hindi ka nila maatake ng direkta eh. Parang natatakot sila. Kapag lumalapit ka, nag-aalangan talaga sila eh. Yun nga eh. Kaya siguro natatamaan ko rin sila. Yung mga kasama natin. Tingin ko nakuha rin sila. Pero isalbaw muna natin yung sarili natin para makabalik at makatulong. Captain! Hindi kami basta maapektuhan ng mga armas nyo. Kayo mga tao, sobrang tiwala kayo sa mga inbensyon nyo. Hindi pa man kami nakakalayo ay napuruhan na ulit si Captain. Napasigaw siya at napakaraming dugo ang tumalisik sa akin. Napaluhod na siya. Nahagip ng paningin ko ang matandang aswang. Nakasabit sa puno na nadadaanan namin. Siya ang kumalmot sa batok ni Captain. Rina, tumakbo ka na. Sige na, iiwan mo na ako. Takbo na. Hindi, Captain. Tayo na nga lang dalawa. Iiwan pa ba kita? Mauna ka man. Patatagalin mo lang yung paghihirap mo. Mapapagod ka lang habang pinaglalaro ka namin dito sa bungad namin. Sino na dyan? Bakit ka bumalik? Bumalik ako dahil sa batang yon. Babawiin ko yung batang yon. At ikaw mamamatay ka na lang. Siya yung may dalang baby. Bakit? Lumayo na kayo dito. Dalhin niyo yung piloto natin. Babawiin ko pa sigurang nuto yung anak ko. Captain, nandiyan na yung iba. Bilisan natin. Sige na, Rina. Umalis ka na. Daliin mo itong baril. Sige na. Hindi pwede, Captain. Kumapit ka. Pare-pareho tayong aalis dito. Magsilayas kayo. Umalis kayo. Nandiyan na sila, Captain. Palapit na sila. Bilisan mo. Nalindi ka na. Naubos na yung bala ko. Ang kapirasong swerte nyo, naubos na! Ang tanong ko sa'yo, nasaan ang anak kong hayop ka? Ma'am, tama na. Napapaligiran na tayo. Diyos ko, binuhay mo kami nung bumagsak yung aeroplano. Hindi naman iligtas mo po ulit kami. Wala na kaming laban, Diyos ko. Ayun na. Papalapit na sila. Wala na tayong laban. Aba, talagang wala kayong kadala-dala, ano? Ngayon, tuluyan ko na kayong buburahin, mga salot! Halikayin lang dito! Yung preso, bakit siya nagkaganyan? Nag-ialimaw siya. Tapos mas malaki na siya. Kung hindi ako nagkakamali, isa siyang agaras. Aswang na kayang lumamon ng kapwa aswang. Kayo magsikilos sa kayo. Mukhang may katapat na tong mga to. Sige na! Palulubugin ko itong lugar na to sa bahala dugo nyo! Mga salot! Hindi! Siya na naman! Wala kami kalaban-laban sa kanya! Sa lahat ng dako ay papalapit na ang napakaraming aswang sa amin. Napapikit na nga lang ako sa masaklap na sasapitin namin noon. Yung preso lumapad ang katawan at pumula ang balat. At naglitawan ng mga pangil at mahahabang kuko. Napaatras ang mga aswang na nakapaligid sa amin. Akma nga silang susugod pero sa isang hakbang ng mas malaking aswang. Para silang binundol ng napakalaking truck. Talisikan ng napakaraming aswang sa isang damuhan. Captain, tara na! Ngayon na, ito na yung chance natin! Tara na. Sige na. Pero, nasa na si Ma'am? Teka, Mukhang may kailangan pa siya tapusin dito. Parang alam niya itong lugar. Pati yung mga nilalang dito. Hayaan na muna natin. Mukhang kaya niya yan. Tara na! Grabe. Nagliliparan lahat ng mahataw niya. oo nga, kakaiba talaga yung lalaking yun. Parang demonyo rin yung itsura niya ngayon pero bahala na basta bilisan na lang natin. Pinagbabali niya ang katawan ng lahat ng nadadampot niya. Ang iba'y warak ang katawan, basag ang bungo.
Lahat ng madikit o masunggaban ng malaking aswang, naluluray ang katawan. Pilit tumayo si Kapitan at bago ko pa mahatak ang babaeng pasaherong nawala ng sanggol, nakatakbo na siya palayo, pabalik nga doon sa mga kabahayan. Kahit pagod at hirap na hirap ang katawan namin ni Kapitan, tumakbo kami ng walang lingunan. Hanggang sa nakarating nga kami sa Pampang at doon namin nakita ang mga bangka sa di kalayuan. Nakita kami ng mga mangingisda at sila na ang nakapaglayo sa amin sa baryong yon, sa isang bahagi ng Iloilo. Ang sakit sa mata. Nasaan ang... Ano bang... Rina, Apo? Apo, okay ka lang ba? Diyos ko, Apo, ayos ka na ba? Lola... Lola, buhay ako. Akala ko hindi ko na kayo makikita. Masakit ang buong katawan ko at wasak yung kanang mata ko. Dahil nga sa pagbagsak ng eroplano na yon. Ang dami kong malalaking sugat sa likod. Siguro kalmot ng mga nilalang dun sa isla. Sa dami ng dinanas at tinamukon, nakakagulat na hindi talaga bumigay ang katawan ko. Pati na rin ang katinuan ko. Nawalan daw ako ng malay habang nasa bangka. At ospital na yung sumalubong sa akin pagdilat ko. At si Lola, siya agad yung nakita ko sa tabi ko. At dun ko naalala at mas luminaw lahat ng nangyari. Ay, Diyos ko, Apo. Mahal na mahal ka talaga ng Diyos. Hindi ka niya pinabayaan. Oo nga po, Lola. Sobrang dami po nangyari. Takot na takot ako. Nasa ere pa lang kami na yung problema. May babaeng nawala ng sanggol na hindi namin mahanap-hanap sa aeroplano. Imposible naman mawala yung baby doon pero nawala talaga siya. Tapos yung nakakatakot na lalaking sakay namin. Parang siya pa yung nakapagligtas sa amin doon sa isla na yon. Hindi ko po maintindihan pero parang mas malakas siyang aswang. Siya yung lumaban doon la. At sa pagbagsak pa lang ng eroplano, buo na sa isip ko na mamamatay na ako doon. Pero naisip po kita, kayo ni Miko. Kaya nagdasal ako na iligtas ako kahit imposible. Niligtas niya ako la. Tapos napadpad pa kami sa sobrang delikadong lugar. Mutik na kami madisgrasya sa mga kung ano-anong yun. Pero hindi niya pa rin kami pinabayaan. Salamat talaga sa Diyos la. Salamat dahil nakasama ko ulit kayo. Oo, Apo. Walang kahit anong trahedya o panganib ang tatalo sa kapangyarihan ng Diyos. Ay, sino kaya yan? Ay, iyo. Magandang hapon po, Lola. Ano po, gising na po ba si Rina? Ay, naku, iyo. Gising na siya ngayon lang. Captain, bakit po nandito kayo? Anong bakit nandito? Araw-araw yan nandito. Kompleto pagkain dito sa kwarto mo kasi palaging may dala itong manliligaw mo. Po, Lola naman, ito talaga si Lola. Captain, pagpasensyahan niyo na po si Lola. Ano ko ba? Jake na lang yung tawag mo sa akin. Tsaka, tama naman yung lola mo eh. Araw-araw ako nandito kahit di pa ako totally na maayos. Di lang talaga ako mapakali. Gusto ko lang siguraduhin na ligtas ka na. Eh yun, mabuti gising ka na. Salamat, Kap. Ay, Jake na nga lang pala. Ikaw, kumusta ka? Nagpapagaling pa rin ako. Pero okay na yan. Basta gusto lang naman kita makita eh. Tsaka meron sulat para sa atin. Galing kay Ma'am Mirna Di Maano. Si Mama? Nahanap na ba yung baby niya? Ayon mismo sa sulat ni Ma'am Mirna ay nabawi niya ang sanggol niya sa mga kumuha dito. Taga-baryo Pinagsukluban pala ang naging ama nito. Isa sa taga-baryo ang nakasakay sa eroplano. At yun na rin ang kumuha't nagtago sa sanggol. Kaya rin pala nag-iiyak ang sanggol dahil dama nito ang pangkaraniwang presensya. Ang pasahero naman naming preso, isang ang agaras. Malakas na uri ng aswang ito na halos umubos noon sa mga taga-baryo Pinagsukluban. Dahil sa kanya halos abandonado ang baryong yon. At tuluyan na niyang naubos ang mga nilalang doon sa huling engkwentro nila.
Hindi na namin alam kung nasaan si Sir Ray, yung sakay naming preso. Kahit nga ako hindi makapaniwala sa mga nangyari sa amin. Nahigitan pa nito ang mga napapanood kong pelikula. Pero hindi yun pelikula. Totoong karanasan namin yon. At kahit patadtad ng trahedya at dugo at kababalaghan ng mga pinagdaanan namin, nanaig pa rin ang kapangyarihan ng Diyos. At para sa akin, yon ang pinakamahalagang parte. Maraming salamat po, Miss Clar. At sabi ni Ma'am Mirna, susubukan din daw niyang magpadala ng kwento dito. God bless po sa inyo at maraming salamat sa lahat ng nakinig. Yan. Grabe naman ang kwento naman ni Kala ko masama si yung Sir Ray. yung sa eroplano. Oo, yung preso. Pero- Mabait pala siya. Siguro yung yung nagpipigil sa kanya do. Kasabwat siguro doon sa baryo. Hindi ko rin hindi ko rin masabi siya ba yung sumuntok sa kanya, siya ba yung sumabutahin ng eroplano? Parang ganun eh. Pero bottom line, importante, ligtas si Rina at si Captain Jake. Ayun nga. Anyways, Kengaw, ano masasabi niyo sa kwento natin? Nag-enjoy ba kayo? Kami, nag-enjoy kami kasi Grabe yung action din, no? Grabe. Tsaka yung napalaban ako ng English doon. Kengaw, napansin niyo. Saktong English lang. Ayun, Kengaw. Anyways, sa mga hindi pa nakasubscribe, please, subscribe naman kayo sa amin para pagkapasok nyo sa YouTube, makikita nyo kaagad na may upload kami. And especially, comment kayo para mapabilang kayo sa shoutout section. And Follow din kayo sa Facebook natin, Miss Clar Horror Stories na may blue check. Pati sa TikTok, Miss Clar Horror Stories din yung handle natin doon. ayun, Kengaw. Thank you. Next time ulit. Bye!